Good morning, teachers of St. CSU High School. Ako po ay si Von De Vera, representing Quezon City University Section IP3B, Set 1.2. So ito po yung system namin na LMS with anti-cheat. So ito pong screen na pinapakita ko, ito po yung pinaka-main dashboard ng mga group ng mga teachers pag sila ay login system. So dito sa kaliwa, ito yung sidebar, type up bar, tapos dito sa labas ng main dashboard natin yung mga classes na hawak ng isang teacher. Ito po tayo dito sa may bottom right, nakita po natin itong create class button. Click natin ito at lalabas itong model po. So, dito po, automatic na po na lalabas na po yung mga subjects na hawak ng isang teacher. So, hindi po kailangan mag-manual mag-input sa mga fields na present sa form nito. So, ayan po. So, hindi natin create ng classes, meron na tayong available class dito. So, yung may information na nakalatag na is itong English for Academic and Professional Purposes. Open natin itong class na ito. So, dito, may kita natin na nakalatag siya very similar sa Google Classroom. So, ginawa namin system in mind na meron na similar layout sa mga tools na familiar na tayo. So, ito yung class information, yung teacher na hawak yung class, teacher, yung department nila. Siyempre, yung class na ito, yung subject code, yung class code para makasali sa class nito. Recent upload, so dito lalabas yung 3 most recent contents na in-upload ng teacher. Manage class, so pupunta tayo dito mamaya para discover natin kung ano naman yung manage class. So, dito sa class page, pwede mag-announce sa isang teacher dito. Pwede siya mag-add ng material, task, assessment, at syempre mag-delete ng material, task, at assessment. So, tignan natin kung ano nga bang kailangan para makapag-upload ng isang material. So, dito sa material, yung mga fields na dito, syempre, yung title, yung content, description nito, files as a reference or learning material. So, dito, pwede tayo mag-upload ng multiple files. Pero hindi natin yung mag-upload kasi meron tayo naka-ready ng material dito sa baba. So, open natin naman na. Sa task naman, syempre bilang task, ito ay schoolwork. So, syempre dito, same thing sa material, pero dito additional na may deadline sa maximum code. Sa assessment, ito yung mga quizzes and exams natin na pwede i-take online via GForms. So, dito same lang din sa kailangan ng materials, yung title, description, files, syempre deadline, tsaka yung mandatory Google Forms din. So, hindi kayo makakapag-upload ng assessment kung walang Google Forms din. So, tingnan natin kung anong itsura ba ng material. So, ito yung material. So, dito makikita natin halos same na class information sa kaliwa. Pero dito, ang lalabas lang sa list nito ay yung uploaded materials. Dito sa material information, syempre yung title ng material na ito, description or instructions, kung kailan ito post, saka yung mga attached files. So dito, pwede natin i-open at mag-open siya sa new tab. Pwede rin naman natin siya i-download. Ayan. Dito pwede tayo mag-post ng comments if sulat may leave na message para sa class natin, sa additional instructions na nakalimutan natin i-include sa pag-upload ng material. So, walang worries doon. May communication pa rin naman between teacher and student sa system nito. With this class, and open natin kung ano itsura ng task. Ito. So, dito naman, very similar lang naman talaga. So, inalign namin yung design system para hindi na siya paiba-iba. Maganda rin sa mata. So, halos same lang din. Information kung sa task nito. Pero additionally, may deadline. Nakalapit na dito. May deadline.
dito, parang alert lang din para ma-idea yung teacher, student, kung kailan ba, kung due, pass, di ba to. Sa baba ng material sa information ng task, makikita natin yung mga students na submit. So dito, pwede natin i-open yung submissions nila. Makikita natin yung mga comments nila. And kaya tayo mag-iwan ng feedback. So, dito lang natin ito. Para natin yung mga students. So, siyempre ito yung mga uh, example lang naman. Ano ba tayo include na pwede tayo mag-take dito sa taas. So, this will start at 0. Pero dahil basta ako yung system, so yung buwan ko mga gilagay ng seed na siya. Sa baba, again, meron yung comment section. Punta naman tayo sa assessment. So, ito yung assessment. So, makikita natin yung bawat content. Meron siyang respective na icon. So, yung material ito, open book siya. Yung task, meron pen and paper. So, assessment is may question mark. So, for answer naman po. So, dito naman, makikita natin yung assessment field. So, pwede ito na-edit. Pwede ito kamali tayo ng lagay ng Google Forms. So, pwede ito siya palitan. Ano problema ito. Same thing here. So, yung information tungkol sa assessment, tungkol sa pinost, kung kailan yung deadline, mga files na pwede gawin ng material ng student para sa assessment na ito. Tapos yung pinaka-highlight ng system namin, which I will show later, ito po yung anti-cheat log. So, dito makikita natin kung gumagawa ba ng magic ng mga estudyante natin. So, na-detect, John kasi kayo na-detect na ito si Daniel, mukhang nag-tab switch, nag-open program, tsaka in-off yung screen share niya. So, dito, ayan. So, ito yung example na so nag-comment si student, anong reply si teacher. So, of course, pwede natin siya i-download, tsaka so, preview natin. Ito yung template na reports natin para sa specific na anti-cheat or cheating actions na ginawa ng student ngayon. Ito yung student name, email niya, kung anong action ginawa niya, ilan days ginawa, kung gaano katagal. So, of course, yung date time din dito. Pwede rin sila dito. Pwede rin sila naman sa PDF. And, so, for printing din, for user printing. So, talakayin naman natin yung class management or manage class. So, dito naman, meron tayong 3 parts dito. So, yung unang part is yung sitting grid at para rin ito sa attendance. Aba tayo. Ito yung class list. Nakita natin yung mga students na sa section nito. Join request. So, ito yung para sa mga students na uh, nag-request mag-join sa class natin. So, dito sa taas, ito yung seating arrangement sa klase. So, currently, naka-alphabetical order siya. So, pero natin click para i-edit yung attendance, present, absent, date. Pero mainly, para sa day-to-day natin is checking itong gagamitin natin. Yan. So, dito natin ma-mark kung absent, date, or present siya at mag-update siya dito sa position natin. Ayan, mag-update siya dito sa CPG. So, pwede natin ilabas or gawa ng report yung attendance niya for the day. Bigyan natin siya of course. Yeah. So, another feature ng system namin is meron na kami sariling conference. So, kaya tayo gumawa ng online meeting. So, title lang class. Ito naman, naka-default na to sa so, so you start immediately kahit kung na kayo mag-select. So, pero kung schedule for a later time, pwede naman yung oras dito. Pero, create natin yung dito natin. Ayan. So, dito, nakikita mo kung anong oras yung schedule date. Of
course, may have the option to end the meeting and then join meeting ko. So, join tayo. So, dito kailangan tayo gumawa ng account para sa dedicated na conference tool natin. So, ayan. Nag-allow natin. Then, visiting design. So, dito, kailangan mo enable yung lahat and then join meeting. So, automatically, if yung teacher ang join through their teacher portal, sila ang magiging moderator. Kailangan na nila mag-login sa sarili nilang account. So, tignan natin ito. So, bali yun naman talaga yung pinaka-main highlights ng system namin. Diba? May option tayo to delete o ano. So, pahapyaw naman. Diba? So, that should finish up the demonstration of how the teacher dashboard works. So, it's very simple, not too complex, it's easy to use and very easy to navigate. That's our purpose when we were designing the UI to make the navigation as easy as possible for our beloved teachers. So, thank you so much for spending your time with me today and